Madalas tayong nagsasakripisyo para sa mga taong mahal natin bilang pagpapakita kung gaano natin sila pinahahalagahan. Pero minsan, nakakadismaya dahil inaabuso nila ang kabutihang loob natin para sa pansariling interes. Kapag may kailangan sila, magiliw silang lumalapit, pero kapag nakuha na nila ang gusto nila, bigla na lang silang nawawala na parang ibong lumipad. Kaya, paano nga ba natin muling makukuha ang kontrol sa ganitong mga sitwasyon? Ngayon, tatalakayin natin ang siyam na mahalagang aspeto ng ugnayan sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan na hango sa pilosopiyang Stoic na subok na ng panahon. Sa pag-iwas sa siyam na kilos na ito, makikita natin agad ang positibong pagbabago sa ating mga relasyon at sa proseso, mas lalo nating mapapalakas ang ating sarili. Kaya kung ikaw ay dumaranas ng hamon sa iyong relasyon, umupo ka na, buksan ang iyong isipan, at samahan mo kami sa isang makabuluhang paglalakbay. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi mo ma-miss ang aming mga susunod na paksa. Tara na't magsimula, ika-isa. Huwag mong baguhin ang buhay mo para lang magkasya sa buhay ng iba. Isipin mong bumubuo ka ng puzzle na hindi naman tugma ang mga piraso. Nakakainis, nakakalito, at paulit-ulit kang mabibigo. Ganyan ang pakiramdam kapag pilit mong inaangkop ang sarili mo sa inaasahan ng iba. Sabi nga ni Seneca, kapag nasa lahat ka ng lugar, wala ka talaga kahit saan. Kapag sobra-sobra ang pinipilit mong gawin, mawawala ka sa direksyon at hindi mo na alam kung saan ka patungo. Sa halip na gayahin ang isang kamaleon na nagtataago sa likod ng kanyang kapaligiran, panahon na para magningning ka tulad ng isang tala sa madilim na langit. Ipagmalaki mo kung sino ka at ang mga bagay na nagpapakaiba sa iyo. Huwag mong hayaan na ang ibang tao ang magdikta kung paano mo dapat isabuhay ang buhay mo. Panahon na para kunin mo ang kontrol at tahakin ang sarili mong landas. Tandaan, ang buhay mo ay ikaw ang may akda, hindi sila. Kaya hayaan mong magliwanag ang tunay mong kulay at kulayan mo ang mundo gamit ang iyong katapatan at layunin. 2, huwag mong sirain ang buhay mo sa sobrang pagkahumaling sa isang tao. Huwag mong hayaang umikot lang ang buhay mo sa ibang tao, na para kang satellite na paulit-ulit na umiikot sa iisang orbit. Kapag masyado kang nakatuon sa iba, nawawala ang atensyon mo sa sarili mong mga pangarap at sa mga bagay na nagpapakakaiba sa iyo. Imbes na palaguin mo ang sarili mong layunin at ambisyon, inuuna mo ang kagustuhan at pangangailangan nila na nauuwi sa pagpapapabaya sa sarili mong kaligayahan at pag-unlad. Sabi ng matalinong si Marcus Aurelius, wala nang mas payapa at mas tahimik na lugar kaysa sa sariling kaluluwa. Kapag masyado kang nakasiksik sa mundo ng ibang tao, nawawala ang balanse mo at unti-unti kang nawawala sa sarili. Nanghihina at nawawalan ng halaga. Kumawala ka sa tanikala ng kanilang impluensya. Huwag kang maging parang satellite sa planeta nila. Hindi ka extra sa istorya ng ibang tao. Ikaw ang bida, ang pangunahing karakter ng sarili mong kwento. Palaging tandaan yan at huwag hayaang paputlain ng iba ang liwanag mo. 3, huwag mong hayaang masira ang iyong kalusugan sa pag-iisip o ang iyong kaligayahan. Ang unahin ng kaligayahan ng iba kaysa sa sarili mong kapakanan ay parang pagbibigay ng flashlight sa dilim. Iiwan mong groping ka sa kadiliman habang sila ang may ilaw. Kapag pinapabayaan mo ang sarili mong kalusugan para lang tugunan ang pangangailangan ng iba, para mo na ring isinusuko ang kontrol sa sarili mong kasiyahan. Imbes na makamit mo ang kasiyahan, nauuwi ka sa paulit-ulit na siklo ng pagpapasaya sa iba habang ikaw naman ay unti-unting nauubos. Mahalagang humakbang palayo
at muling akuin ang pagmamay-ari sa sarili mong buhay. Ang kalusugan sa pag-iisip at ang iyong kaligayahan ay mga kayamanang hindi dapat isuko o ipagpalit kaninuman. Sa halip na laging taga-suporta sa kwento ng iba, ikaw mismo ang dapat nasa sentro ng entablado, ang bida sa sarili mong kwento. Protektahan mo ang kapayapaan at kasiyahan mo ng buong tapang. Patatagin mo ang loob mo at huwag hayaang may kumuha ng kasiyahan mo. Ang isip mo ay sa iyo lamang at ikaw ang may kapangyarihang hubugin ang sarili mong kapalaran. 4. Huwag mong talikuran ang mga kaibigan at pamilya dahil lang sa isang tao. Huwag mong ilayo ang sarili mo sa mga kaibigan at pamilya dahil lang sobrang nahuhumaling ka sa isang bagong kakilala. Para mo na ring pinutol ang mga sanga ng punong nagbibigay sa iyo ng lakas. Bawat kaibigan at miyembro ng pamilya ay mahalagang sanga na palaging nariyan para sa iyo. Kapag sinimulan mong itaboy sila, hindi lang mga kaibigan ang nawawala sa iyo. Unti-unti mo ring pinahihina ang pundasyon ng iyong suporta. Sabi nga ni Plato, ang mga tao ay parang lupa. Maaari kanilang tulungang umunlad o maaari kanilang hadlangan at tuluyang palumuhin. Kapag inihiwalay mo ang sarili mo sa mga mahal mo sa buhay para lang makuha ang pagsang-ayon ng ibang tao, pinipili mong dumaan sa masalimuot na landas. Gawin mong hakbang na buhayin muli ang mahahalagang ugnayang ito at palaguin ang iyong support system. Ang mga kaibigan at pamilya mo ay hindi mapapalitang yaman. Sila ang pundasyon at lakas mo. Pahalagahan mo ang mga tapat na kasama na nanatili sa tabi mo, sa hirap at ginhawa. 7. Huwag mong ibuhos ang lahat ng oras mo sa kanila. Huwag mong ilaan ang lahat ng oras mo sa isang tao na parang wala ng katapusang pangangailangan. Para mo nang itinapon ang pinakamahalaga mong yaman sa isang madilim na bangin. Bawat sandaling inuukol mo ng sobra sa kanila ay isang bahagi ng buhay mong hindi mo na mababawi. Ang oras ang pinakamahalaga mong pag-aari, hindi ito dapat gawing panuhol sa kahilingan ng iba. Sabi ng matalinong si Seneca, hindi maikli ang buhay ng tao, kundi nasasayang lang natin ito. Kapag isinuko mo ang lahat ng oras mo sa ibang tao, para mo na ring isinuko ang pinakamakulay na bahagi ng iyong buhay. Bawiin mo ang oras mo, iyo ito, hindi sa kanila. Huwag mong hayaang malunod ang buong buhay mo sa anino nila. Maghanap ka ng balanse. Matalinong i-invest ang oras mo. Mahalin mo ito at ibigay sa mga bagay na nagbibigay ng sigla, paglago at kasiyahan sa buhay mo. Tandaan mo, ikaw ang may kontrol sa sarili mong oras. Huwag mo itong sayangin sa taong hindi marunong pahalagahan ito. 6. Huwag mong isiwalat ang lahat ng tungkol sa iyong nakaraan, lalo na ang mga mahihirap na bahagi nito. Ang pagbubunyag ng buong nakaraan mo sa isang tao ay parang paglaladlad ng lahat ng tagong bahagi at pagsubok na dinaanan mo. Ang iyong nakaraan, lalo na ang mga masakit at mabibigat, ay isang pribado at personal na kwento. Isa itong tala ng mga karanasang nagturo sa iyo kung paano makatawid sa unos. Hindi ito para ibahagi ng basta-basta, lalo na kung ang layunin ng iba ay husgahan ka o magsaya sa kahinaan mo. Kapag ibinahagi mo ang lahat ng lihim mo, binabalikan mo rin ang mga lumang sugat, at sa gayoy nagiging bukas kang muli sa panganib at pananamantala. Itago mo ang mga lihim mo sa loob ng sarili mo. Hindi lahat ng tao ay karapat-dapat pagkatiwalaan. Ibahagi mo lamang ang kailangan at panatilihing ligtas ang pinakamahalagang bahagi ng iyong kwento. Iyan ang nagpapalakas sa iyo at nagbibigay proteksyon. Huwag mong ibaba ang depensa mo sa maling tao. Maging maingat sa pagpili kung kanino ka magbubukas. Ang kwento ng buhay mo ay sa iyo lang. Hindi ito para sa iba na basta-bastang pakialaman. 7.
Huwag kang basta sumang-ayon para lang mapasaya sila. Kapag pumapayag ka sa mga bagay na hindi mo naman gusto, parang ipinagkakanulo mo ang sarili mong kasiyahan. Para mo nang ipinalit ang mga paborito mong libangan sa mga bagay na hindi ka man lang interesado. Sabi nga ni Marcus Aurelius, ang kaligayahan ng buhay mo ay nakasalalay sa kalidad ng iyong pag-iisip. Kapag paulit-ulit mong nilalabag ang totoong kagustuhan mo, darating ang panahon na mararamdaman mong lumilihis ka na sa sarili mong landas at sumisibol ang pangungulila sa sariling kalayaan. Panahon na para kumawala sa siklo ng palaging pagpapasaya sa iba. Sa halip na laging magsabi ng oo, yakapin mo ang kapangyarihan ng salitang hindi. Isang simpleng salita na nagbibigay sa iyo ng kontrol sa oras at desisyon mo. Tandaan, ang buhay ay hindi isang entablado kung saan kailangang gumanap ka para lang aprubahan ng iba. Ang tunay na layunin ng buhay ay ang pagiging totoo sa sarili kahit mahirap minsan. Pakinggan mo ang puso mo. Kung may bagay na hindi tama sa pakiramdam mo, lakasan mong lumayo. Ang buhay mo ay kwento mong ikaw ang sumusulat. Hindi ka lang karakter sa kwento ng iba. Ikaw ang bida, ang bayani ng sarili mong paglalakbay. Panahon na para tanglawan mo ang entablado at mabuhay ayon sa sarili mong panuntunan. 8. Huwag mong hayaang kontrolin ka ng takot sa pag-iisa. Ang paggawa ng desisyon batay sa takot, lalo na ang takot sa pag-iisa, ay parang pagpili ng landas ng nakapikit, naglalakad sa dilim ng walang gabay na ilaw. Kapag takot ang nangingibabaw sa mga desisyon mo, mapupunta ka sa mga lugar na hindi mo naman talaga nais tahakin. Mahalagang maunawaan na ang pag-iisa ay hindi katumbas ng kalungkutan. Sabi nga ng dakilang pilosopong si Aristotle, ang pagkilala sa sarili ang simula ng lahat ng karunungan. Gamitin ang pagkakataon upang kilalanin at yakapin ang sarili mong kakanyahan. Maglaan ng oras para sa sarili, pahalagahan ang katahimikan, ang sariling presensya at ang yaman ng pagkatao mo. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng matibay na koneksyon sa sarili, mas magiging totoo at malalim ang mga relasyon mo sa iba. Kapag pinili mong makipag-ugnayan sa isang tao, hindi dahil sa takot na mag-isa ka, kundi dahil pinupuno nila ang buhay mo at pinalalalim ang karanasan mo. Pahalagahan mo ang sarili mong halaga at huwag mong hayaan na ang takot ang magdikta ng mga pasya mo. Yakapin ang paglalakbay ng pagkilala sa sarili, gabayan ng tapang, patungo sa buhay na may kasiyahan at tunay na koneksyon. 9. Huwag mong kalimutang ipagdiwang kahit ang maliliit na tagumpay. Sa gitna ng gulo at ingay ng buhay, madaling makalimutan ang sarili habang abala sa pagpapasaya sa iba at pagtugon sa kanilang mga inaasahan. Pero sa ganitong kaguluhan, kadalasang nakakaligtaan natin ang sarili nating tagumpay. Tandaan, bawat hakbang na pasulong, kahit gaano kaliit, ay nararapat na kilalanin at ipagdiwang. Isipin mo ito, ikaw ay nasa isang paglalakbay at bawat hakbang ay nagdadala sa iyo palapit sa layunin mo. Ang bawat maliit na tagumpay sa daan ay parang mga palatandaan ng iyong katatagan, determinasyon at paglago. Sabi nga ni Epictetus, huwag mong iasa sa paghanga ng iba ang halaga mo. Kaya't huminto ka sandali at pahalagahan ang iyong pagsisikap. Kilalanin ang mga gabi ng pagpupuyat, ang pawis, at ang mga pagdududa na napagtagumpayan mo. Bawat tagumpay, maliit man o malaki, ay patunay ng iyong lakas at tibay. Yakapin mo ito, namnamin, at hayaang paalalahanan ka ng kahalagahan ng iyong paglalakbay. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pag-abot ng dulo. Ito ay tungkol sa pagdiriwang ng bawat liko, bawat tagumpay at kabiguan. Itaas natin ang ating baso para sa paglalakbay na ito, para sa bawat tagumpay.
at para sa kasiyahang dala ng bawat hakbang. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay ngayong araw, magnilay tayo sa kamangha-manghang kapangyarihan ng iyong mga desisyon at sa ganda ng pagiging totoo sa sarili. Taglay mo ang lakas at karunungan upang gumawa ng mga pasyang kaayon ng tunay mong hangarin, kahit pa salungat ito sa inaasahan ng iba. Sa pagtahak mo sa mga liko ng buhay, ituon ang atensyon sa paglinang ng sariling mga birtud, kagaya ng karunungan, tapang, katarungan, at disiplina. Ito ang tunay na esensya ng isang makabuluhang buhay, higit pa sa simpleng pagsunod sa dikta ng mundo. Tandaan mo, hawak mo ang kalayaang mag-ukit ng sarili mong landas. Ipagdiwang ang iyong pagiging kakaiba at isulat mo ang kwento ng buhay mo batay sa sarili mong paniniwala at prinsipyo. Hindi mo kailangang isuko ang iyong integridad o kapakanan para lang sa iba. Ang kapangyarihang piliin ang direksyon ng buhay mo ay nasa iyo. Ayon sa mga Stoic, ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa loob, mula sa pagkaalam na kontrolado natin ang ating mga iniisip at kilos. Kaya sa tuwing mapipilitan kang magpanggap, sumunod, o ibigay ang oras at sarili mo ng labag sa loob mo, ipaalala sa sarili mong may kapangyarihan kang pumili ng ibang landas. Hindi ka nakatali sa panuntunan ng iba. May karapatan kang tahakin ang buhay ayon sa kung ano talaga ang mahalaga sa iyo. Panahon na para sa isang pagbabago, gumawa ng desisyon at buong puso mong yakapin ang pagbitaw sa mga nakasanayang hindi na nakakatulong. Hangarin mong maging pinakamahusay na bersyon ng sarili mo. Anumang pagsubok ang harapin mo. Kung nakarelate ka sa naging talakayan natin ngayon, inaanyayahan kitang ipakita ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag-like ng video na ito, pag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makabuluhang nilalaman, at pagsali sa usapan sa comments section. Sama-sama nating linangin ang isang komunidad na nakatuon sa malalim na pagninilay at personal na pag-unlad